Kapatid sa Islam, Problema yung telepono. ngayong malamig at tahimik na gabi, tayo muling pinagtipon-tipon ng walang hanggang awa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunay ngang ang bawat saglit na ating inilalaan para sa Kanya ay hindi nasasayang sapagkat ito ang nagpapalapit sa atin sa tunay na layunin ng ating buhay. Ang pagsamba at pagpapasakop kay Allah ang pinakamahabagin at pinakamawain. Habang pumapayapa ang paligid, hayaan nating mag-init ang ating mga puso sa init ng pananampalataya at pag-asa. Ang gabing ito ay hindi lamang ordinaryong pagtitipon. Ito ay isang pagkakataon upang huminto sa mabilis na takbo ng mundo at magbalik loob sa Kanya na lumikha ng lahat. Naway sa bawat salitang ating maririnig, magningning ang liwanag ng karunungan at sa bawat saglit ng ating gugugulin, madama natin ang biyaya ng pagkakaisa bilang isang umma. Malugod kong tinatanggap ang bawat isa sa inyong naririto ngayong gabi, mga kapatid na tagapakinig, taga-subaybay, at mga kapwa mananampalataya na walang sawa sa paghahanap ng kaalaman. Isang natatanging pasasalamat sa ating kagalang-galang na tagapagsalita, si Sheikh Muhammad Ali Ugarinan na naglaan ng oras upang maging bahagi ng mahalagang gabi na ito. Upang simulan ang ating programa ng may pagpapala at paggalang, inaanyayahan ko ang ating kapatid, si Al-Akh Jan Rihan Marasigan upang basahin ang mga piling talata mula sa banal na Quran sa kanyang tinig. Naway ang mga salita ni Allah ay dumaloy sa ating mga puso at magbigay liwanag sa ating mga isipan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Subhanallah. Napakaganda ng pagtilawat na iyon. Tunay na ang mga salita ni Allah ay nagbibigay ng lakas at gabay. Pinapaalalahanan tayo ng kanyang dakilang pagmamahal at habag. Jazakallahu khairan kathira sa ating qari para sa napakainam na pagtilawat. Mga kapatid sa Islam, ngayong gabi ay pinalad tayong makasamang isa sa mga iginagalang at hinahangaang tagapagsalita sa larangan ng Islamic education. Siya po ay si Sheikh Muhammad Ali Ugarinan, isang individual na hindi lamang puno ng karunungan kundi pati ng inspirasyon. Isa po siyang uh, professor po sa Al-Ma'arif Educational Center. Isa rin po siyang director po ng Discovery Baguio, Discovery Islam Baguio. Sheikh,
تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, aming mga brothers and sisters, kami po ay nagpapasalamat sa namumuno ng programang ito at sa lahat ng nakikinig at kasama sa Zoom meeting na ito, pati na rin sa ating live streaming sa social media. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang aking magiging topic sa araw na ito, actually, ang tagal na akong inabisuhan ng ating kapatid na si Sheikh Abu Bakar Pakasem. So, sabi niya, anong topic? Sabi niya, ikaw na po, Sheikh, ang pumili ng topic. So, napakaraming topic ang pumapasok sa isip ko, pero minarapat ko ang isang topic na ito kahit sa maikling panahon ay mabigyan natin ng liwanag ang topic na ito. So, hopefully, naririnig natin ng maayos ang audio. Kung naririnig natin ng maayos ang audio, pwede bang mag-thumbs up tayo? O kailangan ko pang ilapit ng ganito? Naririnig po ba? Okay, so ang aking napiling topic ngayon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay yung sinasabi natin na at-tabat. At-tabat. Ang pagiging matatag natin sa relihiyong Islam. Ngunit nais ko itong i-specify ng mas malalim. Kaya ito ang aking napili na topic, at-thabatu inda al-fitan. Ang pagiging matatag sa Islam sa panahon ng mga fitna, sa panahon ng pagsubok, sa panahon na naghahalo-halo na ang mga impormasyon, sa panahon na naghahalo-halo na ang mga idea, iba't iba at samu-saring mga tao na ang ating nakikita, nababasa at napapanood sa iba't ibang mga plataforma. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang fitna o ang mga pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala ay totoo na napakahirap ito at hindi ganun kadali na ito ay malampasan, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Minsan isinasalaysay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kanyang ikinikwento na sinabi niya kay Umar, na sabi niya, alam mo ba ya Umar, na sa panahon mo magsisimula ang fitna. At pag nabuksan na ang pinto ng fitna, sa panahon mo mabubuksan ng fitna, sabi niya. So tinanong siya ni Umar, ya Rasulullah, hal futihal bab am kusir? Ang pinto ba ng fitna ay mabubuksan o mawawasak ang pintuan ng fitna? So ang sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay mawawasak. So ibig sabihin, pag ang pinto ay nawasak, ang ibig sabihin nito ay hindi mo na maisasara ang pintuan na ito. So ang pintuan ng fitna mula nung nasimulan sa panahon ni Umar at sa panahon ni Uthman, ang nangyari kay Uthman at ang nangyari sa mga sahaba kay Ali, ito ay naging tuloy-tuloy na ang mga fitna. Minsan nawawala, pero bumabalik din ang fitna. So sa panahon natin ngayon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay malubhana ang kalagayan ng fitna. Malubhana ang kalagayan ng umma. Kumbaga sa sakit is stage 4 cancer na ang kalagayan ng mga fitna na talamak na. Dahil ang mundo na rin na ito ay matanda na.
Ang sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana wad dunya kahatain. Ako at ang dunya, ang akhirah ay parang ganito. Kumbaga, ang edad ng ang mundo nang ako ay dumating is patapos na. So how many years? 1,400 plus years na sinugo ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa panahon natin ngayon. Kumbaga, ang mundo ay matandang-matanda na. Hindi lang basta matanda, matandang may sakit na rin. Ganyan ang kalagayan natin. Kaya hindi mo may pagkakaila na kung ano-anong mga fitna na lamang ang dumadaan. At tayo natunghayan natin, nakita natin ang iba't ibang mga klase ng fitna na dumaan sa atin sa mundong ito. Sa panahon natin ngayon at least. Alamin natin na ang fitna is napakahirap ng fitna. Ang fitna, al-fitnatu tajzibu al-qulub ad-da'ifa wal-uqul al-fariqa wa hiya jadhabatun ala muhibbi ad-dunya. Tandaan natin na ang fitna ay tajzibu al-qulub ad-da'ifa. Hinahatak nito ang mga taong may mahihinang puso. Wal-uqul al-fariqa, at ang mga utak, ang mga ulo na walang laman ng kaalaman sa Islam. Wa hiya jadhabatun, ito ay parang magnet sa mga taong ang nais nila ay ang mga makamundong bagay. Yan ay ilan lamang sa mga katangian ng fitna sa panahon natin ngayon, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Iba't ibang klase ang fitna sa makamundong bagay, sa din, sa babae, sa akida, sa iba't ibang klase ng fitna. Ngunit ang pinakamatindi dito ay at fitna to fitin, na ikaw ay subukin ni Allah sa iyong pagiging Muslim, sa iyong pananampalataya. Dahil kung ikaw ay sinubok ni Allah sa kabuhayan, kaya mo itong lampasan. O kaya naman kung hindi ka man makalampas dito, ay nalugi ka lamang. Ngunit pag ikaw ay sinubok ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong pananampalataya at ikaw ay nagkamali at ikaw ay lumagpak, bumagsak, ang bagsak nito ay maling pananampalataya. Ang bagsak nito ay masaklap na kahahantungan sa impyerno. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ngunit ang aking topic is asbab at-thabat indal fitan. Ano ang mga magiging dahilan upang mas maging matatag tayo sa panahon ng fitna? Aminin natin sa ating mga sarili na minsan tayo ay naguguluhan na rin. Tapos pag may narinig tayong nag-discuss, ganun pala yung nangyari. Maling-mali at taliwas. 360 ang ikot nung information na nabasa ko, narinig ko. Tapos nung nag-discuss si Sheikh, iba pala yung aking pananaw at pananampalataya sa bagay na ito. Lahat tayo ay minsan dumadaan sa ganyang mga bagay. So, hindi ko na patatagalin dahil lumalalim na ang gabi. Sabi ni Abu Bakar, at malamig na ang gabi. Min asbab at-thabati 'inda al-fitan al-ilm. Al-ilmu hisnul hasin. Faman 'alima al-haqq lazimahu wa in kana wahda. Ang pinakaunang hisn o tanggulan natin o magdidepensa sa atin mula sa fitna ay ang sapat na kaalaman at malawak na pag-unawa at pag-intindi. Al-ilm, ang kaalaman. Man alima al-haq, kung sino man ang matutunan niya, malaman niya ang katotohanan, lazimahu wa in kana wahdahu.
ay kailangan niya itong panghawakan kahit na siya ay mag-isa lamang. Kahit na ikaw ay mag-isa lamang sa inyong pamilya, kahit na ikaw ay mag-isa lamang sa inyong komunidad, kahit na ikaw ay mag-isa lamang sa inyong lugar, kung ito ang tama ay marapat lamang na panghawakan mo ito kahit na ano ang mangyari. Ano ang sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung kanyang isinasalaysay ang fitna? Fa'tazil tilkal firaqi kulliha walau an ta'adda ala asli syajaratin. Ang sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung magkaroon man ng fitna sa pagitan ng mga firqa, fa'tazil tilkal firaqi kulliha. Iwasan mo ang lahat ng mga firqa na yan at hawakan mo lang ang nag-iisang katotohanan. Walau an ta'adda ala asli syajaratin. Kahit na ikaw ay pumunta sa malayo at hinihila kanila na gusto kanilang alisin sa tama, kahit kagatin mo pa ang ugat ng punong kahoy at yakapin mo ang punong kahoy at kagatin mo pa yung ugat para lang wag kang maalis doon sa tamang pinaniniwalaan mo. But make sure na yun ay tama. Yun ay may mga dalil. So paano mo malalaman yung tama? An tatlubal ilm. Saliksikin mo ang katotohanan. Ang sabi ni Ibn Abbas, al-jama'atu ma wafaqa al-haq wa in kana wahdak. Ang jama'a, ang sabi ni Ibn Abbas, ang jama'a ay yung bagay na tutugma sa katotohanan. Kahit na ikaw ay mag-isa mo lamang. Yung bagay na tumugma sa Quran at sa hadith ng Prophet, authentic na hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa in kana wahdak, kahit na ikaw ay mag-isa mo lamang. Yan mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, dahil nga sabi natin doon sa ating introduction, ang fitna ay nalalapit sa mga bakanting utak na walang laman, ng laman ng kaalaman ng Islam. So pag ikaw ay walang kaalaman sa Islam, napakadali mong masama sa fitna. Napakadali mong maniwala. Napakadali mong sumama. Napakadali mong paniwalaan ang iyong emosyon. Napakadali mong sumama dahil kayo ay magkaibigan o magkamag-anak o di kaya naman ay napapabilib ka niya sa kanyang mga katangian. Dahil wala kang hisan, wala kang tanggulan na tatakbuhan mo dahil kulang ka sa kaalaman. So marapat lamang mga kapatid sa pananampalatayang Islam na tayo ay magsaliksik ng kaalaman kahit ano paman ang ating sitwasyon. Tulad nga ng sinasabi ko sa ating mga estudyante na tulad ng ating sinasabi sa ating mga estudyante na kailangan nating saliksikin ang ilm kahit gaano pa man kahirap ang sitwasyon. Kahit gaano pa man kahirap ang sitwasyon. Kahit hindi nababagay sa Okay. So paki-off po yung mic natin, Ramon Fabre. Brother. Okay. So kailangan po natin saliksikin ang ating relihiyon dahil yun ang unang-unang magtatanggol sa atin mula sa fitna. Okay? Yun ang unang-unang didepensa sa atin mula sa fitna dahil alam natin yung katotohanan. So walang ibang mga
bagay na makakaapekto sa atin dahil alam natin kung ano ang katotohanan. Pangalawa, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanyang sinabi, Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Fatuba lil ghuraba. Faqalu ya Rasulullah, manil ghuraba? Humul ladhina yuslihuna idha afsada an-nas. Ang sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, Innal Islam bada'a ghariban. Katotohanan na ang Islam ay nagsimula ng hindi kilala ng mga tao. Ghariban, stranger. Wa sayaudu ghariban. At magbabalik siya bilang parang hindi na siya kilala ng mga tao. Kama bada, kung paano siya nagsimula. Fatuba lil ghuraba, at pagtatagumpay para sa mga taong ghuraba. Sabi nila, Ya Rasulullah, sino itong mga ghuraba na iyong sinasabi? Sila, ang sabi ng Prophet Muhammad SAW, sila ang mga tao na ang kanilang katangian ay yuslihuna idha afsadan nas. Inaayos nila ang sitwasyon sa tuwing dumadami ang mga taong sinisira nila ang sitwasyon. Sila yung mga taong inaayos nila. Itinutuwid nila ang mga kamalian. Sila yung mga tao, dito yung punto mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sila yung mga tao na humaharang sa fitna. Sila yung mga tao na humaharang sa fasad, yung kasiraan. Pag nakakita ka ng mga taong humaharang sa kasiraan, nagbabawal ng masama, nag-uutos ng mabuti, sila yung mga tao na humahawak sa katotohanan. Sila yung mga tao na dapat mong tularan. Sila yung mga tao na dapat mong samahan. Pero pag nakakita ka ng tao na ang inuutos sa mga tao ay paglalaganap ng bid'a, ang inuutos sa mga tao ay pagkanta, ang inuutos sa mga tao ay gawin ang mga ipinagbabawal, ang inuutos sa mga tao ay gawin ang mga bagay na hindi ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magtaka ka na, kapatid. Magtaka ka na. Nakamute yata. Okay, so yon. Kapag nakita ka ng tao na yun ang iniutos sa mga tao, ang pagpapalaganap ng masama, yung halal ginagawa niyang haram, yung haram ginagawa niyang halal, yan po ay napakadelikado mga kapatid. Iwasan mo, takbuhan mo, layuan mo. Ni tignan, wag mong tignan ang mga ganong klase ng mga tao. Ni makinig ka sa kanila, wag mo silang papakinggan. Pag makakasalubong mo sila sa daanan, umiwas ka. Kung hindi sila iiwas. Dahil napakadelikado po ng ganong klase ng mga tao. Dahil yung mga ganong klase ng mga tao, sila haulay yufsidun. Sila ay sinisira nila ang sitwasyon dito sa mundong ibabaw. So alamin mo na ang Islam ay sayaudu ghariban. Magbabalik siya. Ang tama ay magbabalik bilang gharib, para siyang hindi kilala ng mga tao. Ayun pala ang tama. Ngunit ang talamak ay ang kamalian. Ang sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha la yanzi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad. Walakinahu yanzi'uhu biqabdil ulama. Hatta idha lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fadallu wa adallu. Ang sabi ng Prophet Muhammad, o kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ang sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katunayan na si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya huhugutin, hindi niya babawiin ang kaalaman ng isang beses lamang. Nawawala ang kaalaman tuwing namamatay ang mga ulama, ang kanyang sinabi. Hatta idha lam yabqa alimun, hanggat pag wala nang natira na isang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Ang kukuning idolo ng mga tao ay ang mga taong mga mangmang, walang kaalaman. Ru'usan juhalan fattaba'u, at kanila itong susundin. So tignan nyo mga kapatid, kung anong mga nangyayari ngayon. Na yung mga pinakawalang alam, pinakamangmang, walang alam kundi kagaguhan at saka kabulastugan, yun ang gustong-gustong panoorin ng tao. Yun ang gustong-gustong tignan ng mga tao. Ruusan juhalan. At darating ang panahon na sila ang gagawing leader ng mga taong yun. At susundin nila kung ano ang sasabihin nila. Fadallu wa adallu. At sila ay nalihis ng landas at nakalihis ng ibang landas. So subhanallah. Sayaudu ghariban. Fatuba lil ghuraba. So yun ang pangalawang paraan natin upang makaiwas tayo sa fitna. Una, kilalanin natin kung sino yung mga ghuraba. Sino yung mga muslihun. Sino yung mga taong nagtutuwid ng mga kamalian at hindi yung nagmamali ng tuwid. At sila, doon tayo sa kanila makinig at sumama. So yun ay isang criteria na binanggit ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung sino yung mga taong titignan mo. Kasi ngayon maguguluhan ka, so sinong susundin namin? Sundin mo yung nag-uutos ng mabuti at nagbabawal ng masama. Huwag mong sundin yung taong nag-uutos ng music, nag-uutos ng maulid, nag-uutos ng kung ano-anong mga bid'a, nag-uutos ng mga bagay na hindi naman ipinag-utos ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon pa lang makikita mo na ang pagkakaibahan ng taong nasa tama at taong nasa mali. So yan ang pangalawa. Pangatlo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, taqwallah. Yung tunay at lehitimong takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Totoong takwa na nandoon sa ating mga puso. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa kanyang hadith, usikum bitaqwallah wa in ta'ammara alaykum 'abdan habashiyan. Ang aking pagkatapos nitong banggitin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung tungkol sa fitna, kanyang sinabi, usikum bitaqwallah. Ang aking may bibigay na nasiha sa inyo, wasiya, ay katakutan ninyo si Allah sa panahon ng fitna. Yes. Bakit po mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Dahil pag wala tayong takot kay Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon ng fitna, ay maaari nating ipagbili o ipagpalit ang ating pananampalatayang Islam para sa mga makamundong bagay. Pag wala kang takot kay Allah. Kaya mong ipagbili, ibenta ang iyong pagiging Muslim para lang sa mga makamundong bagay. Hindi ko kaya yan, Ustad. Yes, hindi mo kaya. 50,000, hindi. 100,000, hindi. Hindi ko ipagbibili. 1 million. Hindi rin. 2 million. Baka pwedeng pag-usapan. Paano ba yan? Paano ba natin lulusutan yan? So doon na nagkakaroon ng fitna. Bakit? Ilan ba sa may mga taong may pananampalataya at kinikilalang pinuno, leader, bigla na lamang nabaliktad? Bakit? Dahil sa makamundong bagay. Dahil kulang ang takwa kay Allah subhanahu wa ta'ala. At nalinlang siya ng mga makamundong bagay. Kaya nga naman ang sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magkaroon ka ng totoong takot kay Allah subhanahu wa ta'ala nang sa gayon ay ikaw ay makaligtas sa
sa fitna. Wa in ta'ammara alaykum 'abdan habashiyan. Kahit na ang mamuno sa inyo ay isang alipin na galing sa Habasha, kahit na ay ang mamuno sa inyo, for example, is isang taong hindi mayaman, di ba? Kasi minsan nagbabase yung mga tao sa nakikita nila eh. Kung mayaman ba o hindi, kung mataas ba ang kuan o hindi. Eh bakit ko susundin yan? Ustad lang yan, wala namang pera yan. Di ba? Eh bakit ko papakinggan yan? Ustad lang yan, magkano lang sahod niyan? Eh ako ang yaman-yaman ko. So kaya nga yung sinabi ng Prophet Muhammad SAW na kahit ang maging leader nyo pa ay tingin nyo ay pinakamababang klase sa inyo sa makamundong bagay, ay matuto ka pa ring rumespeto at sumunod. Matuto kang sumunod. Dahil sabi ng Prophet, wa in kana 'abdan abashiyan. Kahit na isa pang alipin ang namuno sa inyo, dapat kang matutong sumunod. Okay? So yan kapatid ang pangatlo na nabanggit dito. Actually, napakarami nito pero hindi ko na siya tatapusin lahat kasi malay mo baka may iba pang pagkakataon na magkita-kita tayo at baka pwede nating dugtungan. Ang pang-apat mga kapatid sa pananampalatayang Islam, al-ibtiad anil fitnati wal muftinin. Ang paglayo mula sa fitna at sa mga taong nagpapakalat ng fitna, at ito yung mga muftinin, mga taong nagpapakalat ng fitna. So hanggat maaari ay layuan natin ang fitna. Alam natin na merong fitna doon, huwag ka nang pumunta doon. Alam natin na merong fitna. Teka lang, buksan ko lang yung anak ko ha. Okay? Napasok ka na. Yun na. Al-ibtiad anil fitna. Lumayo tayo mula sa fitna at sa mga taong nagpapakalat ng fitna. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitnatu. Mahabang hadith ito. Wa may yashraf laha tatasharrafuhu al-fitna. Wa man wajada malja'an aw ma'adhan falya'idh bihi. Aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikinikwento ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung panahon ng fitna at ang kanyang sinabi, kung sino man ang lusubin niya ang fitna, ay lalamunin siya ng fitna. Kaya wag mong sabihin, ako magaling ako. Ako na marami na akong nabasa. Sige, kahit sino, kahit saan tayo pumunta, i-debate ko sila. Wag kang masyadong mayabang. Mag-ingat ka kapatid. Kung may pagkakataon na makaiwas ka mula sa fitna, wag mong susubukan. Masisira ang buhay mo. Lumayo ka mula sa fitna. Waman wajada malja'an, kung sino man ang may makitang matatakbuhan niya mula sa fitna, aw ma'adhan, maiiwasan niya ito, matatakbuhan niya ang fitna, falya'idh bihi. Mag-ingat siya at umiwas siya sa fitna. Huwag mong sabihin magaling ka. Huwag mong sabihin matalino ka. Huwag mong sabihin magaling ka sa debate at lahat ng tao kaya mo. Hindi. Lumayo ka mga kapatid sa fitna. Merong isang sheikh mula sa Al-Qasim na napakagaling niya. Ngunit hinamon niya ang mga mulhidun, mga atheists.
Hinamon niya sila at nakipagbakbakan sa kanila ng debate hanggang sa ilang mga araw, weeks. Ngunit kapatid, tignan niyo ang nangyari. Pagbalik niya, siya ay nag-isang mulhid. Siya ay naging isang atheist at doon na siya namatay sa pagiging mulhid niya. Dahil hinamon niya yung fitna. Hinamon niya yung fitna. So iwasan natin yun mga kapatid dahil ang ganong klase ng katangian, hinahamon mo yung fitna, yun ay napakadelikado. Dahil ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagsabi na, huwag mong hahamunin o lulusubin ng fitna, ikaw ay lalamunin nito. Dahil ang fitna ay parang apoy na pag linusob mo ay masusunog ka. Kaya iwasan mo. So Ustad, bakit po may mga nakikipag-debate? So hayaan mo yung mga ulama na magagaling sa debate, sila ang mag-debate. Pero ikaw, patatagin mo yung iyong sarili. Umiwas ka sa mga fitna. Importante, alam mo kung ano yung totoo, panghawakan mo ang totoo. Palalimin mo pa ang iyong pundasyon sa akida. Palalimin mo pa ang iyong pundasyon sa kaalaman nang ikaw ay maging matatag. Dahil kung gaano kalalim ang iyong asal, ang iyong roots sa lupa, ganun din katatag ang iyong puno kahit man bagyuin ito ng napakalalakas na mga fitna. Hindi ka matutumba, hindi ka matitinag. Dahil ang isang utak ay parang palay. Na pag ang isang palay ay walang laman, ito ay nakatayo. Dahil walang laman. At madaling tangayin ng hangin. Ngunit pag ang isang palay ay punong-puno ang kanyang butil, ito ay yumuyuko. Dahil sa kanyang pagyuko at pagpapakumbaba, kahit na gaano kalakas na hangin, ay hindi siya matutumba. Dahil puno ang kanyang kaalaman, malalim ang ugat na nakatanim sa matatag na lupa. Kamathali shajaratin tayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama. Ganon ang isang matatag na binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala na para bagang isang punong kahoy na asluha thabit, ang kanyang ugat ay napakatatag. Wa far'uha fis sama, at doon makikita mo sa itaas kung gaano kalawak ang kanyang far', yung kanyang mga branches. Ganon ang isang matatag. Ngunit ang isang hindi matatag ay hindi matatag ang kanyang asal. Napakadaling tangayin ng hangin. Yan po ang pang-apat mga kapatid. Na umiwas tayo sa fitna. Magbasa ka, yes. Magsaliksik ka, yes. Ngunit ang lusubin mo at hamunin mo ang fitna, no. Kahit nga, di ba, ang sabi ng Prophet Muhammad SAW kay Fitnat Masih al-Dajjal, layuan nyo siya. Lumayo kayo, tumakbo kayo mula kay Masih al-Dajjal. Ganon din ang sabi ng Prophet Muhammad SAW, pag nakita kayo ng fitna, pumunta kayo doon sa Ruusul Jibal, sa mga ulo ng mga bundok. Tumakbo kayo sa bundok. Layuan nyo ang fitna. So yan mga kapatid. Lalong-lalo na pag ikaw ay hindi matatag ang iyong kaalaman, hindi sabit ang iyong kaalaman at ang iyong pananampalataya. Kahit malakas pa yung kaalaman mo, paano pag inalok ka ng maganda-gandang kabuhayan? Baka mag-isip-isip ka. Yes, mga kapatid. Tulad ng naikukwento ko sa aking mga estudyante na mga ganyang klase is talagang malalaki ang usapan dyan na pera. Kaya may mga talagang mga tao na nafi-fit na. Dahil malaking pera ang involved dyan. So wag mong sasabihin malaki ang pananampalataya. Matibay ang pananampalataya mo. Baka naman isang
libong daan lang ang 100,000 lang ang halaga niyan. Kaya mag-ingat ka kapatid, huwag mong hamunin ng fitna. Ang panglima, adamul wahsya biqillatis salikin. Huwag kang mangungulila kung kakaunti lang kayo. Huwag kang makaramdam ng bakit kakaunti lang kami. Huwag kang makaramdam ng ganon. Bakit mas marami sila? Bakit mas mayaman sila? Bakit kami, kunti lang yung nakukuha namin? Bakit sila napakarami ng nakukuha nila? Di ba? Huwag kang makakaramdam ng ganon. Huwag ka rin makakaramdam na, bakit kunti lang yung sumusunod sa totoong katuruan? Bakit yung karamihan ay hindi sila nakikinig? Huwag kang makaramdam ng ganon. Limad. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, pakinggan mo ito kapatid. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Ang karamihan sa mga tao ay hindi mga mu'min. Kahit na ikaw ay magpursigi pa 24 hours, na ikaw ay nagdada'wa, ikaw ay nagpapalaganap ng Islam, huwag mong iisipin na, bakit kaya konti lang yung nakikinig sa mga live namin? Bakit kaya 11 lang or 12? Huwag mong isipin yon. Huwag kang mangulila sa mga ganong mga bagay. Dahil si Allah subhanahu wa ta'ala na mismo ang nagsabi, walau harasta. Kahit na ikaw ay pagpursigyan mo pa ito, ay kakaunti lang talaga ang mga mananampalataya. Wa qalilum min ibadiy ash-shakur. Konti lang sa aking mga alipin ang marunong magpasalamat. Ganon din ang sabi ni Allah, kaunti lang sa aking mga alipin ang mga mu'min. So sa panahon ng fitna, huwag kang mangungulila na baka sasabihin mo, bakit kakaunti na lang kaming humahawak ng katotohanan tapos wala pa kaming pondo. Huwag kang makaramdam ng ganon dahil that is part of the fitna. Part yun ng fitna. Pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. So huwag kang makakaramdam ng ganon mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sa panahon ng fitna. Pang-anim, ma'rifatullah. Ang tunay na pagkilala, pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ganun kakatiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi ka mahuhulog sa fitna. Kung ganun ang takot mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi ka mahuhulog sa fitna. Kahit na gaano karami pa ang nasa fitna. Ang importante is hawakan mo ang iyong pananampalataya. Pag-igtingin mo ang iyong pananampalataya kay Allah. Bakit? Ang sabi ni Allah, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Katotohanan ang may tunay na takot lamang kay Allah mula sa kanyang mga alipin ay yaong mga taong may kaalaman. So anong connect nun mga kapatid? Dahil ang tunay na takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay siyang magliligtas sa iyo mula sa fitna. Yung tunay na takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. So pag may dumating sa iyo, fitna ka niya, susubukin ka niyang kunin sa pamamagitan ng mga makamundong bagay, sa pamamagitan ng kung ano-ano, dahil ikaw ay matatag ang iyong pananampalataya kay Allah, hindi ka matitinag. Kahit anong fitna pa yan. Fitna ng kasikatan, fitna ng pera,
fitna sa babae, fitna sa relihiyon, fitna sa kung anuman. For example, sa kasikatan, bakit ko babawiin yung ifta na binigay ko? Paano na lang yung mga followers ko? Anong sasabihin ko sa mga followers ko na nagkamali ako? Na kanilang fina-follow ay isang taong palaging nagkakamali? No, hindi ko babawiin yon. That is fitna. Dahil nilamon ka ng kasikatan. Bakit hindi mo bawin? Si Imam Malik, sikat sa buong mundo ang kanyang sinabi. Nakalahati ng kaalaman ay ang pagsabi mong, hindi ko alam. So bakit hindi mo bawin? Sabihin mo na, nagkamali ako, ito po yung totoo talaga at na may nagsabi sa akin. Dahil ikaw ay nahulog sa fitna. So, iwasan po natin yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At ang pangpito, I think medyo humaba na ito. So, hanggang dito ko na lamang tatapusin sa pangpitong ito. Alam nyo naman, napakarami nito pero pinagpilian ko lang yung mga bagay na medyo bumabagay talaga sa atin sa panahon natin. As-sukutu 'indal fitan. Ang matuto kang manahimik sa panahon ng fitna. Matuto kang manahimik. Matuto kang maghintay. Matuto kang magsabr. Bakit? Dahil lalabas din yung katotohanan. Pag merong issue, pag merong fitna, pag merong isang bagay na hindi alam, huwag ka munang magsasalita. Tumigil ka muna. Falyakul khairan aw liyasmut. Magsabi ka ng maganda o tumigil ka muna. Manahimik ka. Huwag ka rin makikisabay sa agos. Huwag ka rin makikisabay sa trending. Dahil trending ito, so ako maglalabas din ako ng aking sentimento, komento sa bagay na ito. Dahil syempre, ano yun? Isa akong ustad, isa akong ganito, tapos ako lang hindi nakapagbigay ng komento sa bagay nito. Abay, magsasabi ako. Magsasalita ako ng bagay tungkol dito kahit hindi ko pa naman lubos na alam ang bagay na ito. Dahil pwede naman tayong maghintay. Pwede namang hindi ka na mag-post. Pwede namang hindi ka na magsalita. Pwede ka namang maghintay na laman at magtanong-tanong at hintayin po natin na lalabas din yung pinakakatotohanan. Di ba? Huwag na tayong sumabay sa agos. Tulad nga ng sabi ni Aisha radhiyallahu anha, na si Fulan ay parang chick. Alam niyo yung chick, yung na dahil nakarinig siya ng tandang na tumilaok, is nakitilaok na rin. Kahit hindi siya marunong tumilaok. Dahil nakarinig lang siya ng ganon. So wag tayo maging ganon. Naman nakarinig lang tayo ng isang bagay na hindi pinagkakasunduan is naglabas na rin tayo ng ating mga sentimento, mga komento at sasabihin natin, ako, ito ang akin dyan ha. Yung akin lang ha. Anong sa'yo? Bakit? Importante ba yung tungkol sa'yo? Hayaan mo yung mga malalaking mga ulama, silang mag-discuss dyan. Sa atin, makinig tayo, matuto tayong makinig. Matuto tayong tumahimik. Pag merong fitna, i-close natin, tikom natin ang ating mga bibig at magsabar tayo, humingi tayo kay Allah, Ya Allah, itawfiq mo sa akin ng totoo. Ya Allah, kasi darating din ang panahon na ang katotohanan ay lalabas din. So ilang beses nating nasubukan, di ba mga kapatid? Sa pananampalatayang Islam, ilang beses nating nasubukan na
Isang araw may dumating na fitna, so hindi natin alam yung mga nangyari. But after a month, after 2 months, lumabas din yung pinakatotoo. Yun naman pala. So kung hindi ka nagsalita, hindi ka sana nagkamali. So kung hindi ka nagsalita, hindi ka na nagkamali, tapos nalaman mo pa yung tama. Ang problema, pag nagsalita ka at nagkamali ka, tapos hindi ka pa marunong tumanggap ng pagkakamali, yan ang napakalaking fitna. Yun. Dahil hindi ka nakatiis. Kailangan sumabay sa trend. Kailangan sumabay sa agos. Kailangan, pag may pumutak, puputak din. Pag sumigaw, sisigaw din. Pag may tumalon, tatalon din. Bakit? Dahil gustong makisabay. So wag ganon. Matuto tayong itikom ang ating mga bibig sa panahon ng fitna. At ang pinakahuli mga kapatid sa pananampalatayang Islam, aming mga estudyante, as-sual aw ad-du'a lillahi subhanahu wa ta'ala at-thabat. Magdua tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na, Ya Allah, patatagin mo ako. Ya Allah, arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Ya Allah, ipakita mo sa amin ang tama bilang tama at bigyan mo kami ng lakas upang sundin ang tama. At makita namin ang mali bilang mali at magkaroon kami ng lakas na maging sumunod sa, umiwas sa mali. Kasi minsan, nalaman mo na yung tama. Ipinakita na sa iyo ni Allah kung ano ang tama. Ngunit hindi ka pa rin sumusunod dahil ito ay labag sa iyong sarili. Dahil ito ay labag sa iyong kasikatan. Dahil ito ay labag sa iyong kabuhayan. Dahil ito ay labag sa iyong barkada o pamilya. Dahil ito ay labag sa kung ano-ano man. So wala kang lakas upang sundin ang tama. Kahit na alam mo ito ay tama. Kaya humihingi tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng lakas upang masunod natin ang tama. At minsan nakikita na natin ng isang bagay mali, ngunit hindi pa rin natin iniiwasan. Dahil ikaw ay lunod na doon. Dahil ikaw ay lunod na at lugmok na doon sa bagay na yon, kaya hindi mo na maiwasan. Alam mo na haram yun, pero ayaw mo nang iwan. Alam mo na haram yun, pero sabi, paano? Yan ang kabuhayan ko. Alam mo na haram yun, pero baka pwede pang remedyohan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagdudua palagi kay Allah. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, na siyang may kontrol sa puso, patatagin mo ang aming puso sa iyong pananampalataya, sa iyong relihiyong Islam. So sino tayo para hindi magdua? Mas patatagin pa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pananampalataya. Nawa ay patatagin pa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga pananampalataya at makaiwas tayo sa fitna, sa mga samot-saring mga fitna na lumalabas ngayon. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yan po lamang ang aking kaunting handog na may hahandog sa inyo. Pasensya na at medyo napahaba siguro dahil mag-aalas 10 na at nagsimula tayo ng alas 9. Hindi ko na namalayan na nakaisang oras na pala ang ating discussion dito. So, inshallah subhanahu wa ta'ala, hanggang sa muli, hanggang dito na lamang po ang aking maikling discussion tungkol sa bagay na yan. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanallah. Napakarami nating natutunan ngayong gabi mula sa mga malalim at makabuluhang aral na ibinahagi sa atin ni Sheikh Muhammad Ali Ugarinan.
Maraming salamat po sa inyong dedikasyon at pagmamalasakit na gabayan kami sa tamang landas. Sa yugtong ito ng ating programa, nais naming alamin mula sa ating tagapagsalita, minamahal, ginigiliw na tagapagsalita, kung kayo po ba ay tumatanggap ng mga katanungan mula sa ating mga tagapakinig. Sheikh? Nakamute po kayo, Sheikh. Sheikh? Ayan po. Ay, okay po. Okay, kanina po hindi ma-unmute kanina. So, inshallah po, kung meron silang katanungan, kahit Okay. siguro, kahit inshallah kung alam ko ang sagot. Okay po. Kung gayon mga kapatid, manugod namin binubuksan ang pagkakataon para sa inyong mga katanungan. Para sa mga narito sa Zoom, maaari po kayo magtaas ng kamay ng raise hand feature at para sa mga nanonood sa live stream, maaari ninyong i-comment ang inyong mga tanong. Sino po ba magtatanong? iPhone IC 2. Go ahead. Assalamualaikum po, Ustad. Waalaikumsalam. Itatanong ko lang po, ano bang may papayo natin anong gagawin natin? Halimbawa, may mga kaibigan tayo, mga malalapit sa ating puso na bagamat alam natin o alam niya na hindi tayo dapat makipagdebate sa mga ganun, hayaan natin yung mga issue na ganun sa mga ating ulama, ay patuloy pa rin siya sa pagdidebate. So, ano pong gagawin natin, inshallah? So, ang ating magagawa lamang is papayuhan natin siya at bibigyan natin siya ng payo, explain natin sa kanya ng mabuti. Ngunit kung siya naman ay hindi nakikinig at ayaw niya talagang makinig, is yan po ay actually part po yan ng fitna, ang mahulog ka sa bagay na yan at hindi ka nakikinig na kumbaga yun yung gagawin mo. So, unti-unti ka na namang nahuhulog doon sa fitna. So, ang palaging yan ang gagawin mong gawain mo, ngunit hindi sapat yung kaalaman, that is also part of fitna. Fitna rin yun. Naam. Zakalakar po. Actually, yun po yung talagang gusto kong itanong eh. Yung sinasabihan mo na siya, pero hindi Hayaan na ba natin siya na ganun? Hayaan na natin. Kasi bibigyan mo siya ng nasiha. Bibigyan mo siya ng nasiha. Pero tayo ay mga tao lamang. Wala tayong karapatan na kontrolin ang isang tao. Ang tayo ay magbibigay lamang tayo ng nasiha. Palagi. Okay. Palagi. Yun yung keyword palagi, inshallah. Opo, yung palagi. Thank you po. Jazakallah po, Ustad. Hayakumullah. Okay, ang pangalawang katanungan po ay magmumula kay Director Muhaisin Manalaw po. Al-Akh Muhaisin Manalaw, Director ng TESDA 2. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, ya Sheikh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opo, na-mention niyo po kanina yung yung patungkol doon sa minsan alam na nating mali, pero hindi natin iwanan dahil nga minsan nasasabi natin wala kasama to sa trabaho. So, may share ko lang din kung paano ba or may tanong ko lang. Kasi minsan sa ating trabaho, tulad na lang ng makakamayan mo yung mga kababaihan na hindi naman Muslim dahil sa nandyan na yung kanyang kamay. At para bang kung hindi mo kamayan pwedeng maging delikado sa iyong kinatatayuan na trabaho. Paano ho ba yun niya, Sheikh? Okay. Jazakallahu khairan. Hanggang ngayon is undecided pa rin kung sinong mas
gwapo sa amin ni Muhsin. Pero for now, ibibigay ko muna kay Muhsin, ha? Okay, so ang ating kapatid, alam po natin na, 'di ba, alam naman natin ang pagkamay sa isang babae is haram sa atin sa Islam. And that is 100% na correct at walang khilaf diyan ang mga ulama. Pero ang kanyang sinabi si Brother Muhsin is situational. So that is situational na pagkakataon, hindi mo ginusto, hindi mo kan, pero meron kasing mga pagkakataon na pag yung isang tao na yon ay napahiya mo is medyo delikado ang lagay mo. Hindi maganda ang lagay mo. Kaya makikita natin minsan, hindi ko sinasabi na ito ay halal, hindi ko sinasabi na ito ay ganito. Makikita natin minsan na merong mga pagkakataon talaga na madidelikado ka o kaya is hindi maganda talaga. So wala tayong magagawa kundi yun ay pagbigyan. Okay? Na hindi natin, wala sa puso natin na ito ay halal kung wala na talagang choice. Kasi bibigyan ko kayo ng example. No? Minsan wala tayong choice sa mga bagay-bagay. Actually, yung pagkamay is napaka-minimal pa yon. Kasi nga, very, very basic. No? Pag tayo ay sasakay sa mga public utility vehicles, sa mga bus, sa mga hindi lang kamay kasi nagdidikit yung katawan nyo sa loob ng 2 oras. So bakit ka umupo doon? Kasi wala nang upuan, Ustad. Naging delikado ba yung buhay mo kung wala kang upuan? So kumbaga, mababa pa yun eh. Kasi yung may mga pagkakataon, bawal yun. Haram yun na tabihan mo yung babae na hindi mo mahram na uupo kayo sa isang lugar. Pero by situation, at that specific situation, wala kang kasalanan doon kasi wala kang magagawa eh. Nakaupo ka lang doon tapos tumabi sa'yo, kunwari sa jeep, wala kang magagawa. Alangan naman pababain mo. Alangan naman ikaw bumaba. Baka masaksak ka pa doon sa iskinita. So wala kang magagawa. So pag mga ganun mga kapatid na Muhsin, una tigit sa lahat, ang ating mga puso ay patatagin natin na hindi tayo doon mahulog. Kung may iwasan tayo doon is iwasan natin. But when it comes to the situation na wala tayong magagawa at kapag yun ay hindi natin ginawa, maaaring makaapekto sa atin, yun ay magagawa natin bilang no choice na tayo. Okay? So ganun po yun, Brother Muhaisin. Tagal tayo hindi nagkita, Brother Muhaisin. Alhamdulillah po, ya Sheikh. Maliwanag po yun. Alhamdulillah, panghahawakan po. Inshallah. Kasi Jazakallah. hayakallah. Makikita talaga natin minsan na bakit yun si Sheikh Fulani nakita doon sa picture na kinamayan niya yung babae sa isang country. 'Di ba? Makikita mo 'yon. So, haram 'yon. 'Di ba? Pero yung situation niya, dapat mo ring intindihin. Malay mo yung kinamayan niya, Secretary of Defense. Tapos nasa ibang bansa siya. Pag hindi niya kinamayan yun at binastos niya, hindi na siya makakalabas sa country na yon. So wala siyang magagawa. Tapos napicturean pa siya. So he cannot explain to everybody. Kaya kailangan natin mas palawakin pa natin yung ating pag-unawa. Pero alam natin na haram yun. Pero wag tayong magsasalita agad ng patapos sa isang bagay. Syukran ya Muhaisin. Okay, yung pangatlo. Jazakallah khairan. Ya Sheikh. Hayakumullah. Pangatlong katanungan po, pinakahuling katanungan po, kayo na po magkagaling? Ako na lang magtatanong, no? Isama ba natin ito sa ikhtibar? Hindi na. Okay, so siguro Sheikh Abu Bakar wala nang magtatanong? Wala na po siguro Okay, magtatanong. alhamdulillah. Maraming salamat po sa mga tagapakinig para sa inyong aktibong pakikilahok. At higit sa lahat, maraming salamat po kay Sheikh Muhammad Ali Ugarinan para sa malinaw at makabuluhang mga sagot na ibinahagi ninyo sa amin.
Habang ang gabi ay nagiging mas tahimik at payapa, natapos natin ng isa namang makabuluhang pagtitipon. Ang bawat salita, bawat tanong at bawat sagot ay naging mahalagang bahagi ng ating paglalakbay sa gabing ito. Sa pagtatapos, inihahandog ko po ang mikropono kay Sheikh para sa kafaratul majlis at anumang nais ninyong iparating bilang pangwakas na salita. Barakallahu fikum, ang aking masasabi pila sa pinakahuli is ako ay nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala at kayong mga estudyante namin is meron kayong mga initiative na ganito. Dito nagsisimula yung mga mabubuting mga bagay. Maraming mga mabubuting bagay. Maraming mga foundation, maraming mga madrasa, maraming mga university, maraming mga malalaking mga bagay na nagsisimula sa napakaliit na idea, napakaliit na pamamaraan at kaparaanan ng da'wa. Kasi hindi naman magsisimula ito sa napakalaki. Lahat ng bagay. Sabi ko nga sa inyo, even Al-Ma'arif Educational Center started from a single room with 7 students. Imagine that. But now look at the Al-Ma'arif Educational Center. Ganon. So, yun ang masasabi ko. Sa kala Nabi SAW, la tahqiranna min al-ma'rufi shay'an. Huwag na huwag mong mamaliitin ang napakaliit na bagay na magandang, mabuting bagay. Kasi mabuting bagay pa rin yun. So, dyan kasi nagsisimula ang mga malalaking mga bagay. Mula sa maliit na idea, mula sa kaunting kaparaanan, mula sa mumunting nasyat, mula sa mga maliliit na initiative na ginagawa. So yun ang aking masasabi at mapapabaon sa inyo. Bilang panghuli, ang aming mga old students, ang ating mga old students na mga nakikinig is anashtaqtu ilaykum jami'an. Na-miss kong pagalitan kayo, na-miss kong turuan kayo, na-miss ko kayong lahat, mashallah. Jazakumullahu khairan. At inshallah is meron pa tayong muling pagkikita. At dahil sa programa na ito is parang nagbabalik tayo sa nakaraan ng panahon na hindi pa ako matanda. Okay? Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ingatan ka nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala, Sheikh. Mga kapatid sa Islam, alhamdulillah, ang ating programa ngayong gabi ay naging matagumpay dahil sa biyaya at gabay ni Allah. Ang mga aral at inspirasyong ating natanggap pa isang paalaala na tayo'y naririto sa mundo, hindi para sa sariling layunin, kundi upang maglingkod sa Kanya at magbahagi ng kabutihan sa ating kapwa. Bilang pangwakas, mga kapatid, nais kong iwan ang mga salitang ito. Kapag ang kaalaman ay isinasa puso at isinasa buhay, ito'y nagiging ilaw sa madilim na landas. Huwag nating hayaang manatili lamang ito sa ating isipan. Ibahagi natin ito upang ang liwanag nito ay maging gabay, hindi lamang para sa atin, kundi para sa buong umma. Maraming salamat po sa inyong lahat. Naway muli tayong magkita sa susunod na Lunes o Huwebes upang patuloy na magpalakas ng ating pananampalataya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nagpapatrol at nagbabandila. Po natin po natin mics. Next guest po natin, tagapagsalita natin ay si Sheikh Abu Zubair. iPhone IC. Sino ba yung iPhone IC? Ako po. Hindi na po kayo naka-unmute po habang nagsasalita po ating Sana all naka-iPhone. Bye-bye na. Assalamualaikum, ma'am. yung ating
Sige ba mag-Adilda? Di po ba kayo mag-hold Mer? Ano itong nagpapatrol sa buong Pilipinas? Allahu Akbar. Number 2. Number 2. Number 1. Cover. Number 3. Number 5. Mer, pasali naman dun sa mga bonus. Dapat may bonus dito, Apple. Dito ka, Mer. Doon po sa nagtanong kung may record po ba, nasa live po tayo. Opo.